Pagkarating ni Jiang Ting sa kinaroroonan ni Liang at Liu Munan ay agad niyang sinabi na nalaman na ng Yao Lord at ng lalaki na taga Panlong Mansion ang kanyang pagkakakilanlan. Ipinaliwanag niya kay Liang na marahil hindi siya nahuli ng lalaki pero nakita naman nito ang kanyang flame serpent ng malinaw. Mungkahi ni Jiang Ting na sa darating na 3 araw ang Jiang family ay nasa panganib dahil aatakihin ang mga ito ng Panlong Mansion. At kahit hindi nakuha ng mga ito ang Black Tokens ay natatakot ang ating bida na atakihin peren ng mga ito ang Jiang family. Minungkahi ni Liang na baka nas agad na ang paensya ng Chief Manager ng Panlong Mansion. Mungkahi pa ni Liang na kailangan nilang makabalik sa Jiang family para matulungan ang mga tao doon. Paliwanag ni Jiang Ting na may kailangan pa siyang gawin kaya magkita na lang sila ni Liang sabay inilabas ang sus ng silid ng kayamanan ng Yao family at iniabot kay Liang. Salaysay pa ni Jiang Ting na kailangan ng kanyang Jiang family ang mga heavenly treasure para mapalakas ang mga ito. Nagtanong si Liu Munan sa ating bida na kung ano ang nasa isip nito. Paliwanag ng dalaga na ang lamig mula sa Back Mountain ay masyadong naapektuhan ang katawan ng ating bida kaya ayon sa dalaga na mas mabuting magpahinga na lang muna ito. Nang hingi ng tawad ang ating bida at sinabing ang Panlong Mansion ay hindi naghihintay sa kanya kaya walang panahon para magpahinga. Tumayo si Jiang Ting at ibinigay ang sus kay Liang. Pinaliwanag ni Liang na naghari ang Panlong Mansion sa islang ito sa loob ng ilang daang taon kaya hindi ito matatalo ng ating bida ng madali kaya kailangan nitong pag-isipan ng maayos ang kanyang gagawin. Sumagot si Jiang Ting na alam niya iyon. Kaya pinakiusapan niya si Liang na kunin ang lahat ng kayamanan ng Yao family at dalahin sa kanilang Jiang family. Habang palabas si Jiang Ting nagmungkahi siya na hindi siya matatalo sa digmaang ito. Habang si Jiang Ting ay naglalakad habang dala ang kabayo ay nagsalita ang ating bida na ipinagkakatiwala na niya ang lahat sa Sectmaster na si Liang. Sa loob ng silid sinabi ni Liang na napakaliwanag ng sinag ng buwan ngayong gabi. Mungkahi pa nito sa babae na kung may gusto itong sabihin sa kanya ay maaari nitong sabihin. Salaysay ni Liu Munan na alam niya na nasa panganib ngayon si Jiang Ting. At hindi niya rin alam kung makakabalik pa ng buhay si Jiang Ting. Kaya walang ang ating bida na maski ano sa kanya. Ayon pa sa dalaga na Pejeng hinaharap ng ating bida ang mga bagay ng nag-iisa. Sinabi ni Liang sa dalaga na kung kilala pala nito ang ating bida ay sumama ito sa kanya sa delikadong lugar na ito. At ang bagay na iyon ay para kay Jiang Ting. Sinabi ng babae na hindi siya pupunta kahit saan dahil susunod lang siya kung nasaan si Jiang Ting. Dahil nakakasigurado ang dalaga na pagpapalain ng Diyos ang ating bida at babalik ng maayos at ligtas. Sa isang banda may makikitang puno na nasusunog pati bulaklak nito, ito pala ay sa tahanan ng Yao family na kasalukuyang nasusunog. Pagpasok ng Lord at ng lalaki sa tahanan nito ay nagulat siya sapagkat nagliliyab na tahanan ang kanyang nasaksihan. Makikita ang Lord at ang lalaki na sugatan matapos makaligtas sa pagguho ng bloke ng mga yelo. Pero ang ibon ng lalaking taga Panlong Mansion ay hindi nakaligtas. Galit na galit ang Yao Lord sapagkat ang pinaghirapan niya ng maraming taon ay humantong lang sa ganito. Nakilala naman agad ng lalaki ang ating bida. Si Jiang Ting pala ang dahilan ng pagkasunog ng Yao Mansion. Habang bihag ng ating bida ang walang kalaban-laban na si Yao Yuan at may hawak na sulo. Inisip ni Jiang Ting na napakalaki ng sunog na kanyang nilikha. Kaya imposible na hindi iyon mapansin ng Panlong Mansion. Sumigaw ang Yao Lord sa sobrang galit at itinanong kung nasaan na ang iba. Agad naghanda ang lalaking taga Panlong Mansion ng kanyang pag-atake. Agad nitong inatake ang ating bida ng kanyang kapangyarihan. Habang sinasabi na si Jiang Ting ang dahilan ng pagguho ng mga bloke ng yelo. Nang malapit ng tamaan ang ating bida ay agad niyang ipinangsangga si Yao Yuan at siyang nagtamo ng matinding pinsala. Natulala ang Yao Lord sa kanyang nakitang pagkamatay ng kanyang anak. Habang hawak ni Jiang Ting si Yao Yuan ay binati ng ating bida ang Yao Lord dahil buhay pa ito. At sinabi pa na may bagay siyang gustong ibalik dito. Ibinato ni Jiang Ting ang walang buhay na si Yao Yuan sa Lord. Tumawa ang lalaking taga Panlong Mansion at naghanda ng pag-atake habang sinasabi na papatayin niya si Jiang Ting para sa kanyang paghihiganti. Umatake ng mabilis ang lalaki habang sinasabi sa ating bida na kahit nasaktan siya sa pagguho ng mga bloke ng yelo ay hindi pa rin iyon sapat para talunin ng isang daga na gaya ni Jiang Ting.
Sa isang banda ang Lord ay nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang anak habang galit na sumisigay na papatayin niya ang ating bida. Maya-maya pa ay laking gulat ng Lord sapagkat isang sipa lang ang ginawa ni Jiang Ting ay tumilapon na agad ang lalaking taga Panlong Mansion. Habang nakahandusay ang lalaki ay inutusan siya ng ating bida na tawagin si Chi Xiuming na Chief Manager ng Panlong Mansion. Tapos binyantaan pa ni Jiang Ting ang lalaki na kapag hindi nito kayang gawin ang ganyan sinasabi ay papatayin niya ito. Agad sumunod ang lalaki at naglabas ng Black Evil Fulo at tuluyang inactivate habang sinasabi na hiling iyon ni Jiang Ting kaya hindi na ito makakatakas pa. Matapos nun inihagis ng lalaki ang Black Evil Fulo na ang kakayahan ay teleportation array. Maya-maya pa ay nagkaroon ng pagsabog sa itaas kasabay ng paglabas ng isang napakalaking bagay mula sa teleportation array. Maya-maya pa ay bumungad sa kanila ang isang napakalaking bato na sa itaas na ito ay may napakalaking gusali. Sa unahan ng bato ay makikitang may nakatayo na tao ang Chief Manager ng Panlong Mansion. Sa nasusunog na tahanan ng Yao family tumapat ang Panlong Mansion. Nagsalita ang manager na hindi niya inaasahan na magkikita sila ng ating bida sa ganitong pagkakataon. Sinabi pa nito na naparito siya para i-welcome ng personal ang ating bida. Matapang na sumagot si Jiang Ting at sinabi sa manager na andito na siya kaya wag na itong pumunta pa sa Jiang family. Dagdag pa ng ating bida na siya ang pumatay sa mga taong lumilipad at siya rin ang isa sa workshop nito pati na rin ang nagsunog sa tahanan ng Yao family. Sabay hinamon ng ating bida na kung gusto ng manager ng laban ay lalabanan niya ito. Nagmungkahi ang manager na may hindi sila pagkakaintindihan dahil ang Jiang family ay gusto niyang maging bisita sa Panlong Mansion kaya bakit sila nilalabanan ng ating bida. Sumagot si Jiang Ting na wag na itong magpanggap pa. Paliwanag ng ating bida na namatay ang kanyang ama bilang isang bayani pero pinalabas ng manager na magnakaw ito sa Panlong Mansion kaya ito kinamuhian ng nakararami. Nagbanta ang ating bida na ipaghihiganti niya ang kanyang ama. Tumawa ang manager habang tumatalsak ang laway at binalaan nito si Jiang Ting na sasapitin din nito ang sinapit ng kanyang ama. Isinigaw ng manager sa lahat na sa islang ito ang Panlong Mansion ay langit kaya kung sino man ang hindi sumunod ay mamamatay. Sabay sabing iyon ang tadhanang sasapitin ng langgam na katulad ng ating bida. Sinabi ng ating bida na sa puntong ito ay ganito rin ang nangyari nung hirap ng kanyang ama nang mag-isa ang ganitong sitwasyon laban sa Panlong Mansion. Agad nagsisugod ang napakaraming lumilipad na kawal patungo sa ating bida. Pero si Jiang Ting ay kumpiyansang natayo lang habang sinasabi na noong isinakripisyo ng kanyang ama ang buhay nito ay nag-iwan naman ito sa Jiang family ng pag-asa. Kasabay nun ang kaluluwa ni Jiang Kaifeng ng ama ng ating bida ay lumitaw sa likod nito. Napansin naman ng manager ang paglitaw ng kaluluwa ni Jiang Kaifeng kaya natuwa ito. Sinalubong ng ni Jiang Ting ang lumilipad na kawal ng Panlong Mansion habang sinasabi na ang pagtitiwala sa kanya ng kanyang ama ay gagawin niyang isang naglalagablab na apoy. Sa isang banda sa silid ng kayamanan ng Yao family ay sinaid ng mga tao ang laman nitong kayamanan. Makikitang walang itinira kahit isa. Nag-report si number 97 kay Leang na kinuha na nilang lahat ang kayamanan ng Yao family. Nagtanong si Leang na kung ito na ang lahat ng iyon. Sabay inisip na sa mga resources na ito ay ang Jiang family ay magkakaroon ng Hansa Laban Square Panlong Mansion. Tumambad sa kanila ang napakaraming kayamanan na hila-hila ng mga kabayo. Inutos ni Leang sa kanyang disipulo na dalahin ang lahat ng kayamanan sa Jiang family ngayon din. Agad namang sumunod ang kanyang disipulo. Ilang sandali pa ay naglabas ng singsing si Leang at tinawag sa pangalan ng disipulo na Jiyoshiki. Utos nito kay Jiyoshiki na kapag bumalik ang kanyang disipulo na ating bida ay dalahin ang exquisite ring na ito sa kanya. Nagmungkahi si Jiyoshiki na wag iyong gawin ng kanilang sect leader dahil ancestral treasure iyon ng kanilang shadow sect. Tumawa si Leang at sinabing napakadami na niyang nagawa sa buong buhay niya kaya kailangan na niyang magpahinga. Ayon pa kay Leang na siya ang master ng ating bida kaya kailangan niyang magbigay ng isang mahalagang regalo. Tinanggap naman agad ni Jiyoshiki ang utos ng kanyang master ng maayos. Habang papaalis si Leang at inutos nito kay Jiyoshiki na kapag nakabalik na si Jiang Ting ay sabihin nito sa ating bida ang tunay niyang pangalan na Jiyang. Habang patuloy na nilalamon ng apoy at natutupok ang tahanan ng Yao family.
Ang ating bida naman ay walang tigil na nakikipaglaban sa mga kawal na lumilipad ng Panlong Mansion kasabay ng pag-absorb ng ating bida sa mga bloodline ng mga ito. Habang napaliligiran ng mga kawal ay nasa gitna lang si Jiang Ting at sinabi na bakit hindi si Qi Xiuming ang makipaglaban sa kanya at kung minamaliit siya nito. Nagsalita ang isang kawal na narito sila para ayalay ang kanyang buhay pero bakit napakalakas ni Jiang at ang nakakatakot pa dito ay kaya nitong mag-absorb ng bloodline ng iba. Kaya naglabas ang mga kawal ng kanilang Black Evil Fulo para ipangtapat sa ating bida kanila agad ini-activate, matapos nun napalabas nila ang Domination Black Dragon. Habang sinasabi ng isang kawal na atakihin na si Jiang dahil nag-iisa lang ito at ang isang tigre ay hindi mananalo sa isang grupo ng mga lobo. Inilabas naman ni Jiang Ting ang kanyang Golden Kailan Sword para ipangtapat sa Domination Black Dragon. Maya-maya pa biglang may nagsalita. At sinabi nito sa ating bida na alam mong nakalaan ang lakas mo para kay Qi Xiuming kaya bakit mo inuubos dito? Kasabay nun nabalot ng blossom petals ang ating bida at binalot din ito ang dominating Black Dragon at mabilis na nawasak. Ito pala ay ang 5 Elements Blood Vein Inebriation of Blossom ni Liang. Nagtaka ang mga kawal dahil walang kahirap-hirap na nawasak ang Domination Black Dragon. Matapos mabuo ang mga blossom ay lumitaw si Liang sa harap ni Jiang Ting. Sinabi ni Liang sa mga kawal na natutuwa ito dahil di papatay ang mga ito pero kailangan muna siyang tanenjin ng mga ito bago lapitan ng kanilang mga kamay ang kanyang disipulo. Nagtaka ang ating bida dahil dumating ang kanyang master para tulungan siya. Ngumiti si Liang sa ating bida at sinabi na huwag mag-alala ito dahil naayos na niya ang lahat at ang mga supplies ay darating ng mas maagap sa Jiang family. Paliwanag na nito na si Miss Liu at nag-iintay sa ating bida kaya kailangan nito mag-ingat. Sinigawan ni Liang ang manager na nakakahiya ito dahil ginamit pa nito ang mga kawal para pag-udin ang kanyang disipulo at intayin na matapos ang laban. Mungkahi ng manager na kaya pala natatakasan ni Jiang Ting ang Panlong Mansion sa paghuli dito ay dahil tinutulungan pala ito ng Shadow Hall. Binyantaan pa ng manager si Liang na kung sa tingin ba nito ay makakatakas ito sa kanya. Tumawa lang si Liang at sinabi sa manager na naparito siya dahil sa kanya mismong kagustuhan kaya ano ang sinasabi ng manager na tungkol sa hall. Salaysay pa ni Liang na sapat na siya para protektahan ang kanyang disipulo at di na niya kailangan pa ng madaming tao para tulungan ito. Natuwa ang manager at binyantaan si Liang na alam nito ang mangyayari kapag kinalaban ng mga langgam na tulad nito ang Panlong Mansion. Maya-maya pa ay naglabas ang Panlong Mansion ng napakalakas na enerhiya para atakihin sila. Kaya nagmadaling magsialisan ang mga kawal dahil pati sila ay mamamatay sa pag-ataking iyon. Matapos mabuo ang enerhiya ay agad ipinang-atake sa mga nasa baba. Sa lakas ng pag-atake ay nagkaroon ng napakalaking pagsabog at napakalaking saklaw ng pagsabog na iyon. Matapos ng pagsabog ay nagkaroon ng malaking hukay likha ng pag-ataking iyon. Matapos nun makikitang buhay pa ang dalawa at tinuwanan lamang ni Liang ang malakas na pagsabog. Ngumiti at sinabihan ni Liang ang manager na napakasakit nun at wala itong respeto sa nakatatanda. Natuwa ang manager dahil nagawang sanggahin ni Liang ang strike ng Immortal Devastation ng Panlong Mansion. Mungkahi pa nito na nagkamali ito ng piniling disipulo at kapag binuhay pa niya si Liang at magiging banta ito sa hinaharap. Natakot si Jiang Ting dahil aatakihin na naman sila ng Immortal Devastation. Kapag lumihis ang ataking iyon ay baka tamaan si Liu Munan. Sinabi ni Liang na huwag mag-alala dahil hindi siya madaling patayin at walang sino man ang makakapanakit sa ating bida hanggat nandito siya. Nagulat at napagtanto ni Jiang Ting na nagkaroon ng pinsala si Liang dahil sinalo nito ang malakas na pag-atake, at sasaluhin nito muli ang pangalawang atake. Lumuhad si Jiang Ting sa kanyang master at nagpasalamat. Tumawa lang si Liang at sinabi sa ating bida na may konsensya ito. Pero ang atake ay malapit nang naulit tumama. Kaya wala siyang oras sa mga ganong bagay. Mungkahi ng ating bida na wag na mag-alala sa kanya ang kanyang master sabay naglabas ng teleportation Black Evil Fulo. Nagulat si Liang dahil kumuha pala si Jiang Ting ng Black Evil Fulo sa mga kawal. At napagtanto na sa simula pa lang ay gusto na ni Jiang Ting pumasok sa Panlong Mansion. Agad inactivate ng ating bida ang teleportation portal habang si Liang at pinipigilan ang kanyang disipulo. Ngumiti lang si Jiang Ting at nagmungkahi sa kanyang master na babalik siya. At tuluyan nang pumasok sa portal.
Natulala na lang si Liang at sinabing parurusahan niya si Jiang Ting pag nakabalik na ito. Habang nag-aabang ang manager sa paglabas ng ating bida sa portal ay nagulat siya dahil may paparating ng atake sa kanya mula sa portal. Buong-buo niyang sinalo ang Lian Lang Palm ng ating bida. Sa lakas ng atake ng ating bida ay tumilapon ang manager ng napakalayo. Habang naglalakad sinabi ng ating bida na matagal na niyang gustong gawin sa manager ang bagay na iyon. Tinanong pa ng ating bida kung anong pakiramdam ng tamaan ng bloodline na inaasam nito. Nagsalita ang manager na ginawa din ng ama ng ating bida ang ganong atake sa kanya. Sa atake ni Jiang Ting makikita na tusta ang katawan ng manager. Iniangat ng manager ang kanyang kamay tapat sa Rebeltong Dragon. Habang si Jiang Ting ay nag-iisip na hindi niya madaling matatalo ang manager kaya ano ang ginagawa nito. Humigop ng enerhiya ang manager sa Rebeltong Dragon. Maya-maya pa naglabas ng itim na likido patungo sa manager. Kinabahan ang ating bida sa kanyang nasaksihan at nanikip ang kanyang dibdib nung maramdaman niya ang likidong bagay na inilalabas ng Rebeltong Dragon. Ilang sandali lang nanambalik ang orihinal na anyo ng manager. Naisip ni Jiang Ting na baka dugo ang itim na likido na inilalabas ng Rebeltong Dragon. Sinabi ng manager na aaminin niya ang bagay na iyon sa ating bida. Paliwanag ng manager na kaya lumulutang ang Panlong Mansion ay dahil sa Nine Stone Dragon. Paliwanag pa ng manager na sa tiyan ng Stone Dragon ay naglalaman ng dugo na kayang magpabalik ng bloodline, makapagpagaling ng sugat ng mabilis at kayang magbalik ng laman at buto ng tao. Kumpiyansang sinabi ng manager na ang dugo na nakaimbak sa tiyan ng Stone Dragon ay mula sa mga cultivator na nagtataglay ng higit sa 7-stage bloodline na nagmula sa Jiang family. Dagdag pa na ang dugo ni Jiang Kaifeng na naaman ng ating bida ay kasama rin doon. Natulala na lang si Jiang Ting sa revelasyon na kanyang nasaksihan. Sinabi ng manager na salamat sa sariwang dugo ng ama ng ating bida dahil gumana ng maayos ang Immortal Devastation. Agad kumilos ng napakabilis si Jiang Ting para atakihin ang manager dahil sa pagpatay sa kanyang ama at mga ninuno. Pinagbantaan pa na papatayin niya ito. Ngumiti lang ang manager at sinabi sa ating bida na kapag binigyan pa niya ng ilang taon si Jiang Ting ay matatakot na siya rito. Biglang napasuka ng dugo ang ating bida. Madaling sinakal ng manager ang ating bida habang sinasabi na napakahina nito para labanan siya. Mungkahi pa ng manager na nanatili si Jiang Ting sa islang ito at hindi pa alam ang nangyayari sa labas ng isla. Dagdag pa nito na ang kamang mga ng Jiang family ang sumire sa Nine Dragon Continent. Noong nagsimula ang mundo dito ay may hindi mabilang na dami ng mga demonic beast na nabuhay sa kalangitan at kalupaan. Ang dalawang immortal dragon ang pinakamalakas sa lahat. Ang isa ay ang komo-control sa hangin at ulan. Ang isang dragon naman ay dinome na ang kalupaan. Ang ancient immortal dragon ang nagpalaganap ng karunungan pag-ibig, pagpupala at malapit sa mga tao. Ang mga tao ay nag-aalay at sumasamba sa dragon para magising ang kanilang mga bloodline para harapin ang mababangas na halimaw. Sa proteksyon ng Immortal Dragon ang mga tao ay nabuhay ng mapayapa sa loob ng mahabang panahon. Ngunit ang kasakiman ng mga tao ay walang hangganan. Ang ibang tao ay hindi kontento sa kanilang mga katayuan kaya naghangad ang mga ito na sakupin ang buong mundo. Kaya humantong sa madugong digmaan na nagsanhi ng kamatayan ng napakaraming tao. Ang mga bangkay ng mga taong namatay sa labanan ay naakit ang atensyon ng Demon Dragon na hayok sa laman at dugo. Ang dragon na ito ay nag-umapi sa napakalakas na bloodline. At nagawang wasaki ng sibilisasyon ng mga tao ng napakabilis. Nang malapit ng mamatay ang Immortal Dragon ay hinati niya sa siyam na mandirigma ang kanyang bloodline para pigilan ng Demon Dragon sa sandaling magbalik ito. Ang siyam na mandirigma ang kauna-unahang naging Dragon Warriors at nagtatag ng siyam na pamilya para bantayan ang Nine Dragon Continent ng magkakasama. Sa kasalukuyan si Carl Perrin ng manager ang ating bida habang sinasabi na si Jiang Ting ay totoong inapo ng Dragon Warriors at ang ating bida ang huling pag-asa ng Panlong Mansion para maging nangunguna sa Dragon families. Nagtanong ang ating bida na kung inapo na nagtataglay ng Dragon Vein. At kaya pala ginugulo ng mga ito ang kanyang Jiang family sa loob ng 500 taon. Inatake ni Jiang Ting ang manager at tulugyang makawala. Sabay naghanda sa laban.
Tumawa ang manager at pinaliwanag na ang Jiang family ay palaging tinatalo ng 8 dragon families at ang Jiang family ng ating bida ay mananatiling nakakulong sa islang ito. Agad nag-activate ang manager ng isang bagay. Sa paligid ng ating bida lumitas ang mga rebeltong dragon at tuluyang napalibutan. Napagtanto ng ating bida na mga bloodline ng Jiang family ang dahilan kung ba't napapagana ang mga dragon stone. Lumutang ang manager sa ibabaw ng mga dragon habang ang ating bida ay naghahanda sa kanyang pag-atake. Maya-maya pa ay gumalaw ang kalupaan at bomb attack ang kinatatayuan ng ating bida. Habang lumulutang nagpaliwanag ang manager na naantala ang seremonya sa pagpapakamatay ng ama ng ating bida pero matutuloy na ngayon sa pamamagitan ni Jiang Ting. Ilang sandali bigla na lang hindi nakakilos si Jiang Ting kagagawa ng mga stone dragon at unting may hinihigop sa ating bida. Biglang may mga lumabas sa bibig ni Jiang Ting na pulang apoy at ito pala ang dragon bloodline na tagal ng ating bida. At patuloy na hinihigop ng mga stone dragon patungo sa manager. Tumawa ang manager sapagkat makukuha na niya ang dragon bloodline ng Jiang family. Matapos tuluyang mahigop ay lumabas ang mga dragon bloodline at tuluyang pumulibot sa manager. Sumigaw ang manager na ang mga dragon bloodline ay pumapasok ng dahan-dahan sa kanyang katawan at nagiging kanyang kapangyarihan. May aaya pa ay nagkaroon ng malakas na pagkidlat sa taas ng Panlong Mansion. Nag-alala naman si Liang at si Liu Munan sa ating bida. Sa isang banda ang manager ay kasalukuyang nagbabagang anyo sa pagiging dragon at tinubuan ng pakpak. Habang ang ating bida ay pagod na pagod sa pagkawala ng kanyang dragon bloodline. Tumawa ang manager habang sinasabi na nakamit na niya ang pamana ng mga dragon. At ang matagal na niyang inaasam at nakamit na niya ang maging isang dragon warrior. Salaysay ng manager na nag-umapopo siya sa lakas. Sabay ginamit ang kanya staff at naglabas ng bulang apoy na ipinang-atake sa isang bundok. Sa lakas ng ataking iyon ay nabutas ang tinamaang bundok. Namangha ang ating bida sa kanyang nasaksihan. Tumawa ang pangit na manager at tinanong ang ating bida kung natatakot na ba ito matapos makita ang kanyang kapangyarihan. Naisip ng ating bida na malinaw na sa kanya ang lahat at natatawa pa siya dahil palagi na lang nakukuha ng iba ang kanyang bloodline. Nagtanong ang manager kung desperado pa si Jiang Ting na harapin siya sabay sabing isa na siyang immortal kaya ang mga langgam na gaya ng ating bida ay wala ng silbi sa kanya. Ang mga langgam na, gaya ng ating bida ay nararapat lamang na buhusan ng tubig. Itinaas ng manager ang kanyang staff para palubogan sa karagatan ng Panlong Island at ipapakain niya ang mga tao sa mga halimaw na isda. Kasabay ng pag-angat ng katubigan na tataklob sa buong Panlong Island. Mungkahi ng manager na hindi niya mapaliwanag kung gaano siya kasaya dahil siya na ang supreme god ng Panlong Island. Mungkahi ng manager na sino ang ating bida para kalabanin siya. Ilang saglit lang di niya namamalayan na naputol na ang kanyang braso at pakpak. Napatanong na lang sa isip ang manager na kung sino ang may gawa nun paglingon niya bumungad sa kanya ang ating bida. At bigla siyang inatake ng Golden Kailan Sword nito. Nagsalita si Jiang Ting na maraming bagay ang Jiang family na kinuha ng Panlong Mansion kaya oras na para maningil ng utang.